Idol point of view. Siguro panahon na para malaman ni Summer ang pagkatao ko. Mahigit 1 taon ko na siyang secretary. Kaya malamang pwede ko na siyang pagkatiwalaan. Para hindi na rin siya mag-assume na magugustuhan ko siya at gusto ko rin na may mapagsabihan ako ng mga saloobin ko. Sir, ano ho yung gusto niyong sabihin? Napatanong na siya kasi nag-aalinlangan pa rin ako kung sasabihin ko ba o hindi. Bigla pang nagtama ang aming mga mata. Nag-aalinlangan talaga akong sabihin sa kanya ang lahat pero kailangan malaman niya na bakla ako. Actually, I'm gay. Nakita ko ang pagkagulat ni Summer nang sabihin ko yun sa kanya. Bakla po kayo sir, pero di ba po may nangyari sa ating dalawa, at saka di ba may relasyon kayo ni Yula yung asawa ng kaibigan kong si Ethan, pagtataka niyang tanong sa akin at hindi makapaniwala. Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Yung bruhang yun ako kaibigan ko lang yun. Ikaw kaya itong kabit siya ni Ethan, di ba? Materay kong sabi at malaya ko na siyang tarayan. Ang sarap sa pakiramdam kapag wala akong nililihim sa kasama ko, malaya ko siyang tarayan ng tarayan hanggang sa gusto ko. Sir, hindi ho ako kabit ni Ethan. Kaibigan ko rin yun. Actually din sir may aaminin din ako, sabi niya na walang pag-aalinlangan. Nabakla ka din. Materay kong sabi, si sir talaga, hindi ako bakla, actually lesbian po ako. Sinong niloko mo, ikaw lesbian hindi naman nagsusuot ng mga ganyan ka-sexy ang mga tomboy. Sa trabaho lang ito, hindi nga ako sanay sa mga ganito. Ang kati sa katawan. Reklamo pa niyang sabi, kung tomboy ka at day kakabit ni Ethan, kung ganun mali ang pagkakahinala namin sa inyo. Wala naman palang dapat na pagsilosan ang mag-asawang yon. Nakakaluka. Oo nga no. Kailangan makausap natin sila. And we know each other now. Kailangan pagbutihan natin ang pagpapanggap natin. Kailangan hindi nila malaman na bakla ako. Yes sir. Gagawin ko ang lahat mapaniwala lang natin sila na may relasyon tayo. Dahil party ito ng trabaho ko. Ang saya sa pakiramdam na nilalabas mo yung saloobin mo. Nakahinga na ako ng maluwag. Wala na akong problema, solve na ang problema ni Bruha. At hindi na rin ako mababahala pa sa secretary ko dahil umamin na din siya na tumboy siya. Kaya panatag na ang kalooban ko. Summer point of view. Hindi ako makapaniwala na totoo ang naging hinala ko na bakla nga si Sir Adel. Halata naman talaga sa kanya ang pagkamalambot niya. Hindi nga lang napapansin ng mga malalanding nagkakagusto sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala sa gwapong mukha ni Sir, bakla pala. Sayang siya. At teka bakit naman naging sayang? Choice niya yon at choice ko din na maging lesbian. At dahil sa usapan namin kanina hindi na ako naiilang sa kanya. Feeling ko close na kaming dalawa. Yung wala ng sekreto sa pagitan naming dalawa. At hito na yung hinihintay namin. Dumating na ang lolo ni Sir Adel. Yun na nga kung ano-ano ang kinukwento niya. Masayang kausap ang lolo ni Sir. Hanggang sa, kailan naman kayo magpapakasal? Sabi ng matanda. Nagkatinginan naman kami ni Sir. Hinihintay ko ang sagot niya sa tanong ng lolo niya. Bigla na lang natawa si Sir Adel. Grandpa, wala pa yan sa plano namin. No, I need to see my grand-grandchild. Masyado na akong matanda para maghintay pa. Gusto kong makakita ng mga apo ko sa tuhod. Kaya gusto ko magpakasal na kayong dalawa. Dahil doon din naman ang bagsak niyo hindi ba? Lolo, si Jordan na lang po ang pag-asawahin niyo, mukhang maasahan niyo sa pagkakaroon ng apo sa tuhod. Bakit kay Jordan napunta ang usapan? Ikaw ang pinag-uusapan hindi si Jordan, gusto ko pag-usapan niyo na ang kasal niyo. Nagmamahalan naman kayong dalawa. So bakit hindi pa kayo magpakasal? Ako na ang bahala sa gastusin kung yun ang pinoproblema nyo. Kita ko ang pagyuko ni Sir Adel. Ganito talaga sa mga mayayaman, pinipilit ikasal ang mga anak o apo para lang sa kagustuhan. Pareho kaming tahimik sa loob ng kotse nang matapos ang pakikipagkita sa lolo ni Sir Adel. Hindi nagtagal ay nasa loob na ako ng apartment ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari kanina. Nalaman kong bakla ang boss ko at ang matindi gusto na nilang makasal kaming dalawa ni Sir Adel. Ano naman kaya ang plano ni Sir? Hindi na niya ako kinausap mula nang marinig niyang gusto na nila ikasal siya.
Makalipas ang mga ilang araw, balik trabaho na naman kami ni Sir Adel. Hindi na namin napag-usapan ang mga bagay na napag-usapan namin yung parang wala lang nangyari. Basta tahimik lang si Sir sa loob ng opisina niya at ang mga ka-office mate ko naman ay nalaman nila na girlfriend ako ni Sir kaya may mga nagagalit at may masaya para sa amin. Iwan hindi siguro nila matanggap na ako yung gusto ni Sir. Ang hindi nila alam lalaki din pala ang gusto ng boss namin. Iwan ko ba sa mga babaeng ito? Kung bakit patay na patay sila kay boss. In fairness kahit ako magugustuhan ko din siya kung lalaki ang gusto ko. Sorry na lang siya babae ang gusto ko. Habang nasa kantin kami ng mga ka-office mate ko bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkahilo. Excuse me, nagpaalam muna ako kasi nahihilo talaga ako. Saan ka pupunta? Aakyat na ako, nahihilo kasi ako. Sabi ko sa kanila, okay, inom ka ng gamot baka stress lang yan sa trabaho, sabi ng maganda kong ka-office mate na si Hart. Sige, malapit na ako sa elevator nahihilo talaga ako. Pagkabukas ng elevator ay papasok na ako at sa sobrang pagkahilo ko ay di ko namalayan na babagsak na pala ako buti may sumalo sa akin na di ko tiyak kung sino basta lalaki yun kaya lang di ko na namalayan kung sino dahil nawala na ako ng ulirat ng mga oras na iyon. Pagkabukas ng mata ko nagulat na lang ako nang makita ko ang malaking mukha ni Jordan. Dahil sa pagkagulat ko ay bigla ko siyang nasuntok sa mukha. Pati ako nagulat na lang sa nagawa ko. Nakita ko na lang siyang nakaupo sa sahig at hawak ang ilong niya. Doon ko kasi siya nataman. Ano ba naman, ako na nga itong nagmamagandang loob ako patong nasaktan, reklamo ni Jordan. Nako sorry hindi ko sinasadya. Ang lapit-lapit kasi ng mukha mo kaya nagulat na lang ako. Pagpapaliwanag ko sa kanya, umamin ka nga ikaw talaga yung schoolmate kong tomboy diba? E ano ngayon kung ako yon? Nainis na ako sa pangungulit ni Jordan. Pasalamat ka pinsan siya ng boss kong bakla. So babae ka na ngayon. Hindi ka na tomboy. Tanong niya ulit sa akin. Alam mo ikaw, para kang bakla eh. Tanong ka ng tanong. Naiinis na talaga ako sa kakatanong niya. I'm just curious. Kasi di ba tibo ka dati at babae ang tipo mo pero, bakit girlfriend ka na ngayon ng pinsan ko? Anong mayroon siya na nagustuhan mo? Ang nagustuhan ko hindi siya matanong na katulad mo. Tika bakit ako nandito? Saan ba ito? Nandito ka sa office ko. Nakita kasi kita kanina nahilo ka ng pasakay ka sa elevator. Wala si Adel sa office niya kaya sa office na lang kita dinala. Okay ka na ba? Pag-aalala niyang tanong. Okay lang ako. Wag muna akong alalahanin pa. Lalabas na ako. Lalabas na sana ako nang bigla siyang nagsalita ulit. I think you're pregnant. Nagulat na lang ako nang sabihin niya yon. Nagpapatawa ba siya? Ako buntis. Gusto ata niyang masaktan ulit What are you talking about? May kunti akong alam sa mga medical. Nahawakan ko ang pulsan mo. Nalaman ko na buntis ka, kaya ka nahimatay kanina. Ang pinsan ko ba ang ama ng pinagbubuntis mo? Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin itikop mo na lang yung bibig mo. Kung alam ko lang sana na magiging babae ka sa huli. Sana hindi na lang ako sumoko sa'yo. Lalabas na ako. Inis kong sabi sa kanya. Bakit? Bakit hindi mo man lang pinahalagahan ang pagtingin ko sa'yo dati? Jordan, lalabas na ako. At wag mo nang banggitin pa ang bagay na yan. Ano ba ang nakita mo kay Adel na hindi mo na nakita sa akin dati? Jordan, tama na, just move on. Kami ni Sir Adel, kami ni Adel, may nakita kami sa isa't isa na kami lang dalawa ang nagkakaintindihan at nagkakaunawaan kaya siguro siya ang pinili ko para maging boyfriend. Kaya wag muna siyang ikumpara sa sarili mo. Kung tutuusin mas lamang ka sa kanya pero siya pa rin ang pinipili ko. I have to go. Tuluyan na akong umalis sa office na yon. Kasi naman na-stress ako tuwing ipapaalala niya ang nakaraan. Bakit ba hindi niya alam na bakla ang pinsan niya? Kainis naman. May nasa lobong akong ka-office mate ko na may dalang pagkain, pagkaamoy ko sa dala niya, bigla tuloy ako masuka-suka hindi ko alam kung bakit kaya nagmadali akong pumunta sa banyo at doon nagsusuka. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nasusuka at madalas ang pagkahilo ko? Di kaya totoo ang sinabi ni Jordan na buntis ako? Hindi pwede.
Hindi maari hindi ako buntis. Stress lang ito o di kaya gutom lang ito. Lumabas na ako ng banyo at nagulat na lang ako na naghihintay sa labas ng banyo si bakla. I mean si Sir Adel. Ginulat mo naman ako sir. Bakit kayo nandito? Hoy, bruhang lesbian saan ka ba nagpupunta at wala ka sa table mo? Kanina pa kita hinahanap. Kulang na lang sa binutin ako ng baklang ito. Kalma lang sir. Nahilo lang ako kanina tapos nagsusuka ako. Ang sama din ng pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya, wag mo nga akong niluluko dyan. Nakita kita na kalalabas mo lang sa office ni Jordan, tapos sasabihin mong nahihilo ka at nagsusuka bakit naglilihi ka ba? Teka naman buntis at nagtataray niyang sabi. Pero nakyukyutan ako sa katarayan niya. Sir, baka po buntis ako. Bigla na lang itinikop ni Adel ang bibig ko. Wag mo ngang sabihin yan dito. Hindi ka pa nakakasiguro. Bumili tayo ng pregnancy test. Wag mo akong tinatakot dyan. Kanda masasabunutin ka talaga at kakalbuhin kita. Bruhang ito, halika na. Bigla akong hinawakan sa kamay at hinila na lang ng parang iwan. Ano ba dahan-dahan naman? Nahihilo yung tao. Hila ka ng hila. Reklamo ko pang sabi sa kanya. Anong gusto mo buhatin ka? Ano ka sinuswerte? Chi, baklang ito. Nainis ako di perket alam na namin ang sekreto ng bawat isa inaanon ako ng bakla kong boss. Ano kaya kung suntukin kita dyan para maranasan mo ring mahilo? Sabi ko pa sa kanya. Sige subukan mo lang sis auntie ka na. Mataray na sabi ng bakla kong boss. Nasa loob na ako ng pharmacy. Nahihiya pa akong bumili ng pregnancy test. Pabili po ng ano? Yung ano po, yung. Please linawin niyo po ang sinasabi niyo para po magkaintindihan po tayo kung ano yung gusto niyong bilhin. Sabi ng tindera, yung ano, tinitingnan kong positive o negative. Pregnancy test ho ba? Opo, ibinigay na niya sa akin ang pregnancy test. Saka ko binayaran. Naghihintay naman sa akin ang bakla kong boss sa kotse niya. Nakita ko sobrang seryoso niya. Pumasok na ako sa loob ng kotse niya. At ayon pinalipad ng mabilis ang sasakyan, na para bang gusto na niyang wakasan ang mga buhay namin. To be continued. Subscribe now. Thank you.